Ayan, so isang magandang buhay mga kaani na ito na naman po si Kuya Harvest para po magbigay ng konting tips and ideas po sa atin po mga kasamang magsasaka. So ngayon po ipapaliwanag ko o susubukan kong ipaliwanag sa inyo kung paano ba gumagalaw yung nitrogen. So para malaman po natin paano ba sila na-absorb ng halaman kapag po inilagay natin yung urea sa ating palay. Pero bibigyan ko muna kayo ng konting kwento tungkol dito sa nitrogen. So ang nitrogen po kasi yan po ay 78% ng nitrogen ay nasa hangin. Nasa hangin lang po siya in form of gas. Ayan. Ang problema sa nitrogen kahit nasa paligid, hindi po siya basta-basta na-absorb ng halaman. Kailangan po ma-convert pa siya. Yan, kailangan magkameron ng tinatawag na fixation ano. So for example po, ito yung ating lupa. Tapos meron tayong palay. Ayan ang ugat. Yan. So, sabi nga natin, 78% nasa paligid ang nitrogen. So, for example, ito, mga nitrogen ito. So, kung natatandaan nyo, iba pag kung hindi palay, mga gulay, halaman, pag tayo ay nagtatanim niyan, ang ginagawa natin, ginagahok natin o dinudukal natin o hinuhukay natin yung paligid, yung mga paligid ng halaman kasi ang nitrogen dahil nasa hangin sila, tapos yung mga pinaggahukan natin sumisingit yung nitrogen doon. Ganun po yun. So kaya minsan pag nakita natin o ginahok natin yung paligid ng halaman natin, ang napapansin natin na gumaganda yung ating gulay. Yan. Kasi nga po, yung mga nitrogen sumisingit dun sa pagitan ng lupa. Ayan, na ginahok natin kasi may mga hangin yun. So, ibig sabihin, pumupunta siya sa lupa. Pero ang problema, hindi agad-agad itong mga nitrogen na to na-absorb ng halaman. So, meron tayong tinatawag na nitrogen fixing bacteria. So, ito yung kailangang i-convert siya ng bacteria. So, may bacteria na kailangan mag-convert. Ang tawag natin dyan, nitrogen fixing bacteria. At yung isa pa, yung tinatawag natin na nitrifying bacteria. Yan. So wag nyo masyadong pansinin niya. So ang ginagawa nila, kino-convert nila ito. Ito yung bacteria. Yan. Ang tawag natin dyan, middleman. Middleman. So pag parang sa tao, middleman siya. Siyempre, ang middleman, negosyante yan. So ang gagawin niya, i-convert niya itong mga nitrogen. Yan. Pag kinonvert niya, pag kinain niya yan, yung pupo niyan, yun yung i-absorb na ng halaman. Yan, yung pupo niya. So yung pupo naman niya, ang tawag natin doon, ammonium. Yan. Tapos, itong ammonium, kakain ulit ng another bacteria, magiging siyang nitrate. Yan, bacteria yan. Pag kinain ulit siya, magiging siyang nitrite. Yan. So ito yung mga bacteria. So ganun po ang proseso.
So ito pong ammonium nitrate, ito po yung kinakain po ng halaman. Lalo na po itong nitrate kasi dumaan na siya sa 3 proseso ng pagpaprocess. So readily available na talaga ito sa halaman. Yan. So ganun siya. So ngayon, itong bacteria napapakinabangan ng ugat ng halaman at ng halaman para maging pagkain niya yung nitrogen. Ngayon, nahingi itong bacteria ng kapalit. Nahingi ng kapalit yan. So, ang kapalit niya na kinukuha sa halaman ay nagbibigay naman si halaman ng sugar at carbohydrates. Yan, sugar and carbohydrates. Dahil nga si bacteria ay nasa ilalim ng lupa, wala siyang kakayahan na makapag-produce o makakuha o makakain ng gagamitin niya para sa regular na pagtatrabaho niya o yung source ng energy niya. At dahil doon, ikinakapit niya yung kanyang mga hyphae o yung kanyang mga paa, kamay dito sa ugat, at si halaman nagbibigay sa kanya ng sugar and carbohydrates dahil sa proseso ng photosynthesis. So dun siya, yun ang paraan niya naman ng pagpoproduce ng sugar at carbohydrates. Yan. So yun, nahingi si bacteria nun. Kapalit ng sustansya na ibinibigay ni bacteria, yun ang nitrogen, na kailangan naman para maproseso yung tinatawag natin na pagluluto ng pagkain. So ang tawag doon sa ginagawa nilang dalawa ng halaman at bacteria is symbiotic relationship. Yan. So, pareha silang nagpapakinabangan sa isa't isa. So, ganun po So, hindi basta may nitrogen nasa paligid, na-absorb na agad ng halaman. Kinakailangan munang i-convert yun ni bacteria para ma-absorb ng ugat. Okay. So, yun po yung proseso sa natural na paraan. Ngayon, syempre, tayong mga tao, matalino tayo. Nung nakita natin na ganun ang ginagawa pala ng bacteria, ang ginawa natin mga tao, gumawa tayo ng synthetic nitrogen o fertilizer, which is, ang tawag nga natin is yung ammonia at saka mga nitrate. Yan. So sabihin na natin na urea. Ito kasing urea, kapag ka siya ay na-breakdown, nilagay sa lupa at natunaw, nagiging siyang ammonia nitrate. Tapos yung iba, hinaluan pa natin ng ibang sustansya, like ginawa nating ammonium sulfate o nilagyan natin ng sulfur, ganyan. So ibig sabihin yan, hindi na kinakailangan padaanin pa sa bacteria, kasi pag nilagay natin yung urea ay naa-absorb na agad ito ng halaman. Yan, ganun siya. Okay, ang problema dito sa urea, dahil nga walang intervention ng bacteria, kung malapit dun sa ugat ng palay yung urea, naa-absorb siya ng halaman pag malapit sa ugat. Ang problema, kapag malayo sa ugat, hindi siya naa-absorb ng halaman. Hindi katulad nung mayroong microorganism, kahit nasa malayo yung nitrogen, pinupuntahan niya yan para kainin, tapos dinadala niya dito sa ugat para ibigay kay halaman, dahil nangangailangan siya
ng energy. Yun nga ang sugar and carbohydrates. So kaya kahit malayo na kukuha niya. Ang problema sa synthetic fertilizer, kung alin lang yung malapit sa lupa, yun lamang yung i-absorb ng halaman. Kaya yung sobrang nitrogen, yan ay nagiginang tapon. So ano ang mga tapon? Una, sumasama sa hangin, which is sabi ay 30% ng nilagay nating nitrogen sumasama sa hangin. Number 2, sumasama sa tubig. Yan, naaanod. Number 3, tumutusok naman pa ilalim. So ang tendency niyan, pumupunta yan sa mga ilog, yan, sa mga ilog natin. Ganun ang nangyayari. Kaya yun, nagkakameron ng mga pagka-contaminate ng mga katubigan natin. So ano po ang gusto nating sabihin dito? Kung maglalagay po tayo ng nitrogen, mas maganda na hindi biglaan ang paglalagay. Mas maganda kung split application. Ayan, split application po. Hahati-hatiin natin. Kung may rekomenda sa inyo na sabi nating 3 bags per hectare, dapat i-split natin yan. Hatiin natin yan sa 3. Divide 3, di 1. Ano? So ibig sabihin, isang bag, 1 bag at a time. So 3 beses nating ilalagay doon sa loob ng 4 months kung saan lumalaki ang palay. Kasi kung nilagay natin agad ng biglaan, madamihan, yun nga, tapon din, natatapon. Okay, dahil nga sa sobrang galing ng mga tao, nakita nila na may mga natatapon pa pala, natatapon na nitrogen. Gumawa na naman sila. Yan, dito lumabas yung foliar fertilizer. Itong foliar fertilizer, kaya nga foliage, sa dahon ang tama. Yan, sa dahon. Kapag in-spray mo sa dahon, si halaman na lang mismo ang makikinabang. Hindi mo na padadaanin sa lupa kung saan medyo complicated ang proseso, kung hindi sa dahon na, sapagkat kailangan nga ng nitrogen ng palay para siya bumerde. So nakita ng mga expert na maigi pa sa dahon na natin patamain. Yan, kaya meron pong na-invento naman na foliar fertilizer. Mas mabilis ang proseso at makikita agad ang epekto. Ngayon, sa dami naman ng foliar fertilizer na commercially available, yun ang nagiging problema natin dahil nga naging negosyo na siya. Medyo mahirap magtiwala ngayon sa klase ng foliar na ilalagay natin. Kaya yun po naman yung ating mga pinag-aaralan. So sa tulong po ng ibang magsasaka, tayo po ay nagkakameron po ng mga trial sa iba't ibang foliar fertilizer. Ayan, so ganun po nababago kasi ang trend. Yan. So ang hamon sa atin dito is paano pananatilihin na nandun pa rin yung mga bakterya sa kabila ng gumagamit tayo ng mga synthetic fertilizer at foliar fertilizer. So yung tatlong yan, napaka-importante ho yan. Kapag po yan ang napagsama-sama natin sa isang palay o kahit anong halaman natin, nandun yung mga faktor na yan, naniniwala po tayo na magkakameron po tayo ng mataas na ani, at the same time ay nakakatulong tayo sa paligid natin. So yun lamang po, at kung nagustuhan niyo po ang video na to ay pa-like, share and subscribe na rin po.